Makibalita naman tayo sa Loyola Memorial Park sa Marikina. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki, kumusta na yung sitwasyon dyan? Rafi, alam mo kung gaano kasiksikan dyan sa kinalulugaran mo, no, sa Manila North. Dito naman sa Loyola Memorial, talaga namang maluwag. Ano? In fact, sinasabi ko nga, yung mga papunta pa lang dito, hindi mahihirapan dahil maayos ang nilatag na traffic rerouting, kaya hindi nagkakabuhol-buhol ang mga sasakyang papasok ng sementeryo. Ginawang one-way ang A. Bonifacio sa bandang Barangay Barangka ng Marikina. Ito yung papasok, no, ng Marikina mula dyan sa May Cubao. Mula dito ay kakaliwa papuntang Loyola Memorial, pero sa gate 2 ang pasok, hindi sa main entrance. Iikot hanggang bandang likuran ang mga papasok na sasakyan. Siyempre, sa dami ba naman ng mga sasakyan, ano, talagang babagal naman ang takbo. Pero dito na yan sa paikot papuntang gate 2. Nagkakaubusan na rin ng parking space sa loob. Pero we don't have to worry dun sa mga papunta dito sa Loyola dahil talagang maraming traffic enforcers na nagdidirect ng daloy ng mga sasakyan at talagang bantay sarado pati yung mga tumatawid, ano, ng mga kalsada. At dahil paikot nga, ang exit ay sa main gate. Dalawa ang option palabas ng Marikina. Pinakamalapit mula sa Loyola ang Riverbanks na didiretso ng Marcos Highway, o yung mas malayo-layo ng konti, kakanan naman sa kanto ng Shoe Avenue at Sumulong, at makakalabas din naman ng Marcos Highway. Ito na yung either you go to Antipolo, direction of Antipolo, or direction of Quezon City. Ang mga nag-commute naman, hindi naman kailangan makipagsiksikan, papasok ng gate. At yan, no, nakikita mo naman ngayon, Rafi, kung gaano kaluwag ang pedestrian, ang mga nag-commute lang, pati yung mga sasakyan na papasok. Dahil sa luwag nito, kahit na may nakahanda na security para inspeksyonin pa rin, ano, yung mga bagahe ng mga papasok at dadalaw sa mga mahal nila sa buhay, ay talagang maluwag ang papasok dito sa May Loyola. In fact, if based daw on last year's count, 10,000 ang peak, o ito yung inaasahang pupunta ngayong araw dito sa sementeryo. Rafi? Maki, nakita natin yung video mo kanina, pati mga tinidor, kinukumpis ka talaga nila. Oo, sa lahat naman yan di ba, Rafi? At taon-taon nga dapat kailangan nating ipaalala yan sa mga kababayan natin. Alam nyo na po kung ano yung mga bawal dito sa sementeryo. Ngayon, kahit po yung metal na tinidor ay bawal na yan. Mga nakakasunog, mga patalim, mga stereo, o mga karaoke ay bawal po yan dito sa loob ng sementeryo. In fact, kahit lighter ay bawal na. So dapat posporo lang ang dadalhin ninyo. Pero dito sa Loyola, Rafi, dahil sinasabi nga nila for the past 4 years, this is one of the most peaceful cemeteries, ano, walang major crime. Kung makikita mo, yung mga nakukumpis ka dito ay mga lighter lang. Siguro nakalimutan na nasa loob ng kanilang mga kanilang mga bulsa. So dito wala pa yung mga malalaking patalim na nahahanap mula dun sa o nakukumpis ka mula sa iba pang mga sementeryo. Maki, kumusta naman dyan yung panahon? Dito kasi medyo tirik na tirik talaga yung araw at mainit. Kumusta naman dyan sa Marikina? Talagang mainit, Rafi. Tirik na tirik ang araw dito. Kung makikita mo, compared to yesterday afternoon na biglang bumuhos ang ulan, ano, dito sa May Quezon City, ngayong araw ay talagang napakainit at kinakailangan talagang magtolda. So, yung mga papunta po dito sa bandang Marikina, dito sa May Loyola, ay magdala na rin po ng payong para panangganga sa init ng araw. Kung may mga dala po yung bata, ay syempre lagyan pa rin natin ng name tag dahil kahit naman hindi masyadong siksikan ay nandun pa rin ang posibilidad na mawawala yung mga dala-dala natin mga bata, no? Pero siguro kailangan natin sa sobrang init ng araw, we need to bring water and change yung pampalit ng t-shirt. Ayan, Maki, mahalaga na banggit mo yung tubig, talagang dehydration ang magiging kalaban dyan ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.